Naabutan namin ng ating mga PAO lawyers na hindi magkamayaw at sunod-sunod na kliyente ang kanilang pinagsiserbisyuhan sa isinagawang legal, medical, dental, optical, jail visitation and decongestion program sa Quezon City Jail Female Dormitory, Camp Karingal nitong June 29. Yung concern po ng client natin na PDL ay dahil siya ay kinasuhan ng staffa at saka illegal recruitment. Ang pinagtataka niya, same complainants, same amount, pero iba-ibang courts yung binagsakan ng kaso niya. So, umaabot yata ng 17 courts na punta yung cases niya. So, yung concern niya is kung pwede ba yon, nangyayari ba daw yon. Ang naging response po natin is sinasabi po natin sa kliyente na po pwedeng mangyari yon na same complainant, po pwedeng mapunta sa iba-ibang korte yung kaso nila, depende po yun sa amount. So, titignan po natin sa korte, sa mga branch kung saan napunta yung kaso niya, kung magkano ba yung full amount at saka yung particular date. Kasi kung magkakaiba din ng date, magkakaiba ng transaction, yun din po yung magiging rason kung bakit maghihiwa-hiwalay din yung kaso niya. Na-arraign daw po kasi siya October of 2025 pa, but there is yet no witness that was presented po by the prosecutor until now. So I'm just securing her na hindi po pwedeng nagpapa-reset po ang public attorney's office. So maaari po ang reason po for the resetting was because unavailability po ng testigo or maaring leave po si judge. We of course need to make them secured and certain po na ang abogado po nila ay always nasa likod nila at nasasabi po ng abogado ang lahat ng dapat na masabi po sa husgado. Hindi po. Never pong papabayaan po kasi po at stake po dito yung kanilang liberty. So, ibig sabihin po, importante po na talaga pong dedicated ang lawyer po na assign po sa PDL na yan, lalo pat kapag siya po ay person deprived of liberty. Patience. Ito ang isa sa mga katangian na natutuhan na ni Attorney Rhea buhat nang magsimula siya sa PAO at inilahad din niya kung bakit namamalagi pa siya sa ating tanggapan. Yung patience po, naprapractice yan sa more than 11 years ko na sa PAO. Talagang kailangan pasensya kasi kung hindi ka pasensyoso sa pagtatanong, sa pakikinig, hindi mo maiintindihan yung gusto nilang sabihin. Kung nagmamadali ka, hindi mo maiintindihan ano ba yung gusto niya, ano ba ang gusto niyang matulong ng PAO sa kanya. Bakit pa ako nagsistay sa PAO? Kasi ang PAO po dream ko na agency since I was in college. Sa PAO ako nag-OJT when I was in college. Sa PAO ako nag-OJT when I was in law school. PAO ang una kong in-applyan when I passed the bar. So talagang number 1 sa list ko yung PAO. Mababanaag mo din sa kanila ang paghanga, contentment at pagkilala nila sa kakayahan, kasanayan at solidong pamamahala ng ating hepe, PAO Chief Persida Acosta sa Public Attorney's Office. Opo, napakagaling po. Napaka-maasikaso niya sa mga public attorneys. All of us po are well compensated as well as po lahat po ng benepisyo na maaring maibigay sa amin ay naibibigay naman po base po sa amin ding kalidad ng aming serbisyo. Tapos, as well as of course, yung kanya pong pinapakita po na dedication din po sa mga PDLs, sa kanya pong conferences po na ina-attendan para po ma-ensure po na siya po ay updated sa ating mga bagong mga batas. Yun po, we appreciate that po from her. Magaling po si Chief. Oo, nung pumasok ako, siya na yung hepe. So talagang naniniwala ako na nagkakaroon ng disiplina ang mga abogado, mga taong gobyerno dahil na rin sa strong at matatag na pamumuno ni Chief. Para sa #PalaNews, ako si Gerald Dranyes, Persida Acosta, tagapagtanggol ng masa, katarungan, laban sa kahirapan.